Samantala, nakahanda na ang National Bureau of Investigation para sa posibleng manhunt operation kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Posible ring nakakuha na ng kopya ang PNP at DILG ng arrest warrant mula sa ICC. Si Juan Antonio para sa 13 sa tanghali. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ni Senador Bato de la Rosa na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa botong 951, hindi kinatigan ng SC ang hiling ni de la Rosa na pigilan ang mga ahensya ng pamahalaan at law enforcement agency na siya ay maaresto sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Ayon naman sa palasyo na pagtibay ng desisyon ng Supreme Court ang validity ng arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Nakaalerto naman ang hanay ng National Bureau of Investigation para sa posibleng manhunt operation para sa senador. Posible ring nakakuha na ng kopya ng arrest warrant mula sa ICC ang PNP at DILG. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi pa niya nakikita at nababasa ang desisyon ng Supreme Court. I have to see that the TRO first. Kung meron talaga. Pero sir, lalakad ba yung I don't want makaopera, to speculate. Nauna nang sinabi ng NBI na may mga leads na sila sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Posible na rin gamitin ng Department of Justice ang mga actionable information na mayroon ang ahensya para malocate ang senador. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio ng IBC para sa 13 sa tanghali, Congress TV.